Hindi. Maliit na tingin sa iyo ay nagresulta sa matinding pagkatalo. Kung gayon, hindi ko alam kung kaya mong saluhin ang susunod na atake na ito. Si Chihao ay nagpakawala ng spell. Isang berdeng vortex ang direktang suminag mula sa langit. Ito ang Heaven-Shattering Sword Dance. Hindi umurong si Ye Chen at hinarap ito. Nag-ipon siya ng lakas sa Heavenly Void. Dali, pigilan mo ito para sa akin. Hawak ni Ye Chen ang Heavenly Void para ipagtanggol ang sarili. Ngumiti si Chihao ng tagumpay. Ano pa ito? Nagpatuloy si Chihao sa pagpapakawala ng Earth Dragon Technique. Ang lupa ay nagsimulang sumabog. Isang berdeng sinag ng liwanag ang lumaganap. Napakagaling na secret technique. Una ang Heaven-Shattering Sword Dance. Tapos ang Earth Dragon Technique. Talagang nakakatakot. Anuman kung Dragon Man o uod. Sinuntok ni Ye Chen ang lupa. Dali, umakyat ka rito para sa akin. Hindi ko inakala na may ganoon pang lakas si Ye Chen. Talagang minamaliit namin siya. Magaling. Batang-bata. Hindi ko inakala na mayroon ka pang ganoong mapanlinlang na lakas sa pakikipaglaban. Ang mukha ni Chihao ay nagsimulang namutla. Isa pa. Akala mo ba bibigyan pa kita ng pagkakataon na umatake? Sumugod si Ye Chen kay Chihao sa bilis ng kidlat. Isa pa ang malakas na pagsabog. Tanggapin mo ang aking Thunderclap Palm. Itinago niya ang kanyang lakas. Ang mukha ni Chihao ay nagsimulang matakot. Tumalsik siya ng mga 10 metro. Paano niya nakuha ang ganoong kalaking lakas? Tanggapin mo pa ang aking Thunderclap Palm. Nagsimulang samuka ng dugo si Chihao. Ginamit niya ang Mystical Light Shield Armor para ipagtanggol ang sarili. Malakas na sumigaw ang binata. Ipagtanggol. Malaki ang tiyan mo. Narinig mo. Anong klaseng halimaw ang batang ito? Hindi pa tapos. Lintik. Ginamit ni Chihao ang Shield Breaking Slash. Sirain mo ang puwet mo at saksakin mo. Kapag nilapitan kita, mananalangin ka na sa langit. Talagang isang walang silbi. Tanggapin mo pa ang isang sampal. Lintik. Hindi mo ba gusto ang sneak attack? Hindi mo ba gustong tumakbo ng mabilis? Patuloy kang gumalaw. Tingnan natin. Talagang basura. Muli. Ang ganitong estilo ng pakikipaglaban. Hindi ba yan ang pinaka-basic na killer technique? Kapag nasa kamay ni Ye Chen. Bakit naging ganito kakaiba? Sa tingin ko, si Ye Chen ay hindi tao. Kundi isang mabangis na hayop. Kakaiba. Talagang kakaiba. HMP. Hihi. Ang batang ito ay mas malakas kaysa sa akala ko. Si Chihao ay binugbog hanggang sa hindi na siya makilala ng kanyang mga magulang. Senior brother Chihao ay binugbog ng isang nasa condensation realm at sunod-sunod na natalo. Ito ang unang beses na nakita kong ganito kawawa si senior brother Chihao. Ngunit si senior brother Chihao ay nasa human realm. Malinaw na nasa condensation realm lang si Ye Chen. Bakit siya may ganoong mapanlinlang na lakas sa pakikipaglaban? Malinaw na gumamit siya ng demonic technique. Demonic technique? Oo nga, gumamit ka ng demonic technique. Talagang walang hiya si Ye Chen. Umalis ka rito. Wala kang karapatang makipaglaban kay senior brother Chihao. Ang Henggayu sect namin ay isang marangal na sekta. Hindi namin tinatanggap ang demonic techniques. Lintik. Pagkatapos makita ang eksena na ito, umakyat sa utak ko ang dugo. Galit ako kay Su Xinyu. Mga kapatid. Naiinis ba kayo tulad ni A? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Umalis ka rito. Maliit na tao na gumagamit ng demonic technique. Kailangan natin siyang dalhin sa discipline hall para sa mahigpit na parusa. Ang paggamit ng demonic technique. Ang ganitong ugali ay talagang kasuklam-suklam. Ang paggamit ng demonic technique ay talagang walang kahihiyan. Subukan ninyong magsalita pa ng isa pang salita. Gumagamit ka ng demonic technique at hindi mo pa pinapayagan ng iba na magsalita. Maaari mong takpan ang aking bibig. Ngunit maaari mo bang takpan ang bibig ng lahat ng nandito? Sa halip na linangin ang orthodox path, pinili mong linangin ang evil path. Talagang walang kahihiyan. Bigla, isang tunog ng paghiwa. Inambos si Ye Chen. Iyon ang lintik na si Chihao. Bastardo. Naglakas loob kang mag-sneak attack. Noong nakaraan, kinidnap mo ang mga herbs sa likod ng bundok. Isa rin itong sneak attack. Mamatay ka na, batang lata. Tumawa si Chihao na parang magnanakaw na nakakita ng mayaman. Nagalit si Xiong at hinampas ang mesa. Boom! Hanggang sa tumatakip ako ng kumot sa bahay. Nagugulat pa rin ako. Wala kang kahihiyan. Ang lintik na si Chihao. Inambos si Ye Chen ng paulit-ulit.
Bugbugin ninyo siya hanggang sa tumakbo siyang parang tuta. Ganoon ang dapat. Paano matatalo si Senior Brother Chi? Inatake niya ng patago habang hindi handa ang iba. Talagang hamak siya. May katarungan pa ba? Ang binti ni Ye Chen ay malapit nang mahulog mula sa ring. Nagsimulang bumagsak ang binata. Sa sandaling iyon, lumipad ang isang espada at tumagos sa kanang braso ni Ye Chen. Inabot niya ang kanyang kamay at hinugot ang espada. Ngayon, ang bagong galit at dating utang ay babayaran lahat ng sabay-sabay. Bugbugin ka na. Nagsimulang ilabas ni Ye Chen ang kanyang Lion Soul. Tanggapin mo pa ang isang suntok. Asong lalaki. Sunod-sunod na suntok. Patayin ka na. Demonic Technique. Muli siyang gumamit ng Demonic Technique. Talagang kasuklam-suklam. Umalis ka rito. Hindi ka karapat-dapat makipaglaban kay Senior Brother Chi. Dalhin siya sa Discipline Hall. Ang mga taong naghahanap ay lahat ay mabuting kapatid ni Chi Hao. Ang mga basura ay natatakot na mawala ang kanilang Spirit Stones. Kaya naglalabas sila ng dugo at dumura sa iba. Lahat ng nandito maliban kay Xiong-er at Ye Chen. Lahat sila ay nagpusta kay Chi Hao na mananalo. Kung matatalo si Chi Hao, ang kanilang Spirit Stones ay mawawala at hindi na babalik. Patuloy na tanggapin ang sunod-sunod na suntok. Lintik, itinaas ni Xiong-er ang kanyang watawat. Nakasulat dito ang, May Ye Chen. Ang paghihiganti ay may dakilang espiritu. Batang lata. Napakagaling. Senior sister. Anong gagawin natin ngayon? Si Chi Hao ay binugbog hanggang sa punto na siya ay nakahiga sa lupa. Siya ay hingal na parang aso na malapit ng mamatay. Sa huli, hindi mo ako matatalo. Nababaliw ba siya? Anong pinagsasabi niya? Tapos na. Ito ang Spirit Talisman. Spirit Talisman. Napakahalaga ng Spirit Talisman. Hindi ko inakala na may ganitong uri ng talisman si Chi Hao. Ang True Chi ay nakakulong. Si Ye Chen ay tiyak na hindi makakilos. Sa pagkakataong ito, hindi na ako mawawalan ng pera. Mukhang matagal na itong planado ni Senior Brother Chi. Ang susunod na laban ay hindi na kailangang kabahan. Chi Hao, hindi mo na kailangan ang iyong mukha. Nakikipaglaban sa Condensation Realm. Gumagamit ka pa ng Spirit Talisman. Anong magagawa mo pa? Lintik. Tumawa si Chi Hao. Ha ha ha. Ang True Chi ay nakakulong. Hindi ko siya matatalo. Ang Danhai ay nakakulong din. Ibig sabihin, ang True Fire ay nasealed din. Kahit gaano man katalinong ang physical body, gaano man kahusay ang combat ability, kung walang True Chi, ganap na walang kakayahan na manalo. Pababayaan kitang mamuhay ng mas masahol pa kaysa kamatayan. Sino ang mabubuhay o mamamatay? Hindi pa natin alam. Pagkatapos ng alas 5 ng hapon, malalaman natin ang resulta. Ano? Gusto pa ring lumaban ni Ye Chen. Ang True Chi ay nakakulong na. Talagang talo na siya. Mukhang kailangan niya pang maghirap bago sumuko. Sayang lang. Malapit na siyang matalo. Tingnan ko kung gaano katagal ka makakatagal. Si Ye Chen ay mabilis pa rin sa pag-ilag sa mga atake ng espada ni Chi Hao. Habang nakikipaglaban, lintik, sumugod si Chi Hao para umatake ulit. Isang saksak ng espada sa kaliwang dibdib. Hawak pa rin ng binata ang talam ng espada. Lumaban si Ye Chen, ngunit walang epekto. Nagdagdag ng lakas si Chi Hao sa isang palad. Sa pagkakataong ito, siguradong mamamatay ka. Bigla, ang dalawang kamay ni Chi Hao ay nakakadena. Paano iyon nangyari? Mayroon din si Ye Chen ng Spirit Talisman. Walang mas mahalaga kaysa sa Spirit Talisman. Paano niya nakuha ang bagay na iyan? Tapos na. Si Chi Hao ay nataman din ng Spirit Talisman. Ang batang lata ay mahusay. Saan niya nakuha ang Spirit Talisman? Hindi pwede. Sabi ko na noon, sino ang mabubuhay o mamamatay? Hindi pa natin alam. Paano niya nakuha ang Spirit Talisman? Importante ba yan? Ang mahalaga, patas na tayo ngayon. Wala kang True Chi. Wala rin akong True Chi. Lumaban tayo ng tunay. Kanina, nagsisimula pa lang. Lintik. Sinangga ni Chi Hao ang atake. Akala mo ba masasangga mo yan? Tanggapin mo ang suntok na ito. Lintik, sa loob ng maraming taon. Masyado nang umasa si Chi Hao sa True Chi. Hindi niya sinubukang linangin ang pinaka-basic na 8-kill technique. Kung walang True Chi, hindi siya kalaban ni Ye Chen. Nagpatuloy siyang inatake ng patago mula sa likod. At sa ganoon, tinamaan siya ng isang sipa sa tiyan. Mamatay ka na, lintik. Kahit nakakulong ang True Chi. Napakalupit ni Ye Chen.
Hinawakan ng binata ang bukong-bukong ng lintik na si Chihaw. Pagkatapos, malakas niya siyang itinapon sa lupa. Usok ang lumabas, makapal at malabo. Sa pagtingin muli, nakita niya si Ye Chen na hingal. Ang lintik na si Chihaw ay nawalan ng malay doon mismo. Isa sa mga kapatid ni Chihaw ay sumigaw. Lahat sila ay sumugod. Wala siyang true chi. Madaling harapin. Talagang walang kahihiyan. Batang lata. Tulungan kita. Ano iyan? Bugbugin ka na. Lintik. Hinawakan ni Ye Chen ang kamay ni Chihaw. Pagkatapos, boop. Ouch. Ang mga kapatid ni Chihaw ay binugbog hanggang sa maging pulot. Ganoon talaga si Ye Chen. Ang mga mukha ng iba ngayon ay nagpapakita ng takot. Talagang malakas siya. Isang walang pangalang tao ang sumugod mula sa likod ni Ye Chen. Gusto mo bang mamatay? Sinipa ni Ye Chen at sinira ang kanyang dantian. Pinapatay ni Ye Chen ang mga kapwa-disipulo. Hindi ka ba natatakot na mananagot ka sa discipline hall? Pagpatay sa kapwa-disipulo, sa Fengyan stage, maliban sa labanan ng dalawang panig. Walang ibang makakialam. Ito ang rules ng sekta noon pa man. Kahit patayin ko sila dito mismo. Walang karapatan ang discipline hall na parusahan ako. Nang marinig niya iyan, natikom din ang bibig ni Su Xinyu. Nagpatuloy si Ye Chen. Ang mga tao ng Human Yang Peak ninyo ay minamaliit ang rules ng sekta. Huwag ninyo akong sisihin. Chihaw, sa likod ni Ye Chen. Ako ay gustong pumatay sa iyo. At sa ganoon, sinampal siya sa bibig. Pagkatapos ng sampal na ito, bumagsak ang binata. Nag-ipon si Su Xinyu ng chi sa kanyang dantian. Nang makita iyan, sumigaw si Xiong Su Xinyu, payo ko sa iyo na sumunod ng maayos. Kung hindi ka pababayaan ng araw ng lolo ko. Nang marinig niya iyan, nanginginig ang babaeng demonyo. Tahimik ka. Tama, wala akong pinatutungkulan kahit sino. Sa totoo lang, tigilan mo na ang kalokohan mo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa malupit na pag-atake. Kinuha ni Ye Chen ang isang bag mula kay Chihaw. Ang mga bagay mo ay akin. At ang akin ay akin pa rin. Ha. Bogbog sarado. Ngunit nakakapagbiro pa rin ang binata. Talagang nakakatuwa, mga kaibigan. Pagkatapos ng laban sa Fengyan stage, naging sikat si Ye Chen sa loob at labas ng sekta. Isang trial disciple sa condensation realm ang sunod-sunod na natalo ang mga disipulo ng 3 pangunahing rurok sa loob ng 1 buwan. Kasama ang isang nasa human origin realm. Tiyak na magiging kwento ito na tatagal ng matagal para sa mga susunod na henerasyon. Sa Heavenly Yang Peak, Ye Chen. Ha. Sa totoo lang, noong una, minamaliit kita. Nakaligtaan ako ng isang henyo na disipulo. Sa Earth Yang Peak, ha. Matandang Qing Yang. Kumpara sa Earth Yang Peak namin, mas kawawa ang Human Yang Peak mo. Sa Human Yang Peak, patayin. Patayin siya para sa akin. Gusto ko siyang patayin. Talagang asong lintik. Isang nasa condensation realm lang. Hindi ko pa rin matalo. Talagang sinayang ko ang aking pagsisikap sa pagtuturo sa iyo. Master, masyado kasing mapanlinlang si Ye Chen. Huwag ka nang magsalita. Sa loob ng 1 buwan, manatili kayo sa bundok ng tahimik. Huwag ninyo akong ipahiya sa outer sect competition. Pagbabalik sa Small Spirit Garden. Ikaw ay halimaw. Bakit mabilis gumaling ang mga sugat mo? Anong nakakagulat? Huwag ka nang magsayang ng salita. Ibigay mo sa akin ang pera. Huwag kang mag-alala. Hindi ka kakulangan ng iyong bahagi. Luma na ang patakaran. 50-50ths. tig-40,000 bawat isa. Batang-bata, napuntahan mo na ba ang underworld black market? Hindi pa po ako napunta. Kung gayon, gusto mo bang pumunta doon para mag-tour kasama ko? Sa loob ng ilang araw, magsisimula ang 3 taong auction ng underworld black market. Sabi-sabi, maraming kayamanan ang ipapatawad. Nakita mo, ito ang Langye Truncheon na napanalunan ko sa auction noong nakaraan sa underworld black market. Bawat 3 taon, kung palalampasin mo, kailangan mo pang maghintay ng 3 taon. Huwag kang maging tulad ng babaeng naghihintay sa kanyang kasintahan sa pulang pier. Mahirap iyan. Xiong ngunit narinig ko na ang lugar na iyon ay hindi rin mapayapa. Kapag mas delikado, mas malaki ang pakinabang. Bukod pa rito, sa panahon ng auction, bawal ang pagpatay. Pumunta lang para tumingin. Anong kinakatakutan mo? Sa tingin mo ba, okay lang?
Tingnan natin. Tapos aalis na tayo. Ano sa tingin mo? Sasama ka ba sa akin? Sige na. Pupunta ako. Anong kinakatakutan ko? Magaling. Ganoon ang desisyon. Pupunta ako para kumuha ng ilang snow jade orchid flowers. Magkita tayo bukas sa dating lugar sa likod ng bundok. Hindi magkita. Hindi umuwi. Naku po. Ha. Chihaw ay talagang karapat-dapat sa kanyang reputasyon bilang isang batang henyo ng pamilyang nag-eensayo ng cultivation. Mataas ang pag-asa ng pamilya sa kanya. Siya ay pinahalagahan at sinuportahan ni Qingyang Zhenren. Ang mga gamit na nakatago sa bag na ito ay napakayaman. Itong spirit liquid na ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng meridian at nagpapahaba ng buhay. Itong uri naman ay nagpapalakas ng katawan. Itong mga spirit weapons ay mga high-grade items din. Ito ay bagay sa Scarlet Heaven Sword ko. Ano naman ito? Maiirap na shell. May silbi ba ito? Bigla, naglabas ng lakas si Hulo. Kaya, lumipad ang turtle shell mula sa kamay ni Yechen. Sinipsip ito ni Hulo sa loob. Anong nangyari sa iyo? Nang tumingin ang binata sa loob. Bigla siyang nagulat. Nagsimulang maglabas ng liwanag si Hulo. Nakita ni Yechen ang mga karakter. Ito ang Speed Shadow Heaven Cycle. Ang aura sa paligid ni Yechen ay malakas. Sa unang galaw pa lang. Mabilis na siya. Bilisin mo. Walang limitasyon. Anyo na parang anino. Langit na walang limitasyon. Napakagaling. Speed Shadow Heaven Cycle. Napakagaling. Talagang hindi nasayang ang paggastos ng higit 10,000 Spirit Stones. Ha. Sa pagkakataong ito, ang Jade Spirit Liquid ay 2 beses ang halaga kaysa dati. Hindi nasayang ang pagtatanim ko ng napakaraming Snow Jade Orchid Flowers ng patago. Ha. Bukas, aalis na tayo. Punta muna sa Van Bausa para kumuha ng ilang kapaki-pakinabang na bagay. Ano ang kapaki-pakinabang na bagay? Spirit Talisman, Heaven Stepang Talisman, at Heaven Thunder Talisman. Binibenta rin ba ng Van Bausa ang 3 uri ng talismans na ito? Ang pangunahing gamit ng Spirit Talisman ay sileng. Maaari itong makapigil sa true chi ng cultivator sa loob ng isang tiyak na panahon. Heaven Stepang Talisman. Ang pangunahing gamit ng Heaven Stepang Talisman ay para sa pagtakas. Maaari nitong pataasin ang bilis ng gumagamit sa isang kisap mata. Sa simpleng salita, bilis ng kidlat para sa pagtakas. Heaven Thunder Talisman. Ang pangunahing gamit ng Heaven Thunder Talisman ay sa pag-atake. Malaki ang kapangyarihan nito. May lakas ito para sumabog ng isang bundok. Lahat ng talismans na ito ay sa Henggayu Sect. Ang 3 mahusay na talismans ng Henggayu Sect. Bawat isa ay may sariling gamit. Kapag pinagsama, magkakaroon ng hindi inaasahang epekto. Ang kanilang kahalagahan ay nakakaakit. Ang presyo ng Spirit Talisman ay 10,000 Spirit Stones. Ang Heaven Stepang Talisman ay 30,000 Spirit Stones. Ang Heaven Thunder Talisman ay 90,000 Spirit Stones. Gayunman, napakalaki ng kapangyarihan ng Heaven Thunder Talisman na bawal itong gamitin sa loob ng Henggayu. Ngunit maaari itong gamitin sa labas. Sino ang makakabili ng ganyang kahindik-hindak na bagay? Panlabas na sekta ng Henggayu. Nakatago ang mga tigre at dragon. Maraming tao doon. Hindi kakaunti ang mga anak ng pamilyang nag-eensayo ng cultivation. Mayaman sila, sa isip ko. Tulad ng bag na may mga gamit ni Chihaw kahapon. Mayroon siyang 30,000 Spirit Stones. Ang mga disipulo ng pamilyang nag-eensayo ng cultivation na hindi nagpapakita ay tiyak na napakayaman. Bagaman mahal ang mga talismans na ito, napakalaking tulong nila. Ito ang mga bagay na kailangan mong ihanda kapag lalabas ka. Sa kritikal na sandali, gagamitin mo ito para protektahan ang iyong buhay. Kung ikukumpara sa Spirit Stones, mas pinapahalagahan ko ang aking maliit na buhay. May punto iyan. Gaano man karami ang Spirit Stones, kung hindi mo maprotektahan ang iyong buhay, anong silbi? Bago pumunta sa Underworld Black Market, punta muna sa Van Bausa. Kung hindi kayang bilhin ang Heaven Thunder Talisman, bibili ako ng 2 pang natira. Meron pa rin akong 3 Spirit Talismans at isang Heaven Stepang Talisman. Tapos na. Ngayon, umalis na tayo. Natrap mo ako, Elder. Sa gabi, mag-ingat sa paglalakbay. Baka mahulog ka sa hukay. Tumahimik ka, batang lintik.
Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa tingin mo ba hihiwin ko ang karne mo? Kung matapang ka, lumapit ka rito. Luma na ang luya. Mas maanghang. Kahit pilit siyang nakipagtawaran, hindi niya pa rin kayang talunin si matandang pangdahay. Mukhang hindi karaniwan ang matandang ito na naging elder sa Van Bausa. Masigasig na nag-eensayo si Munting Hua. Siguro, ipinanganak siya na may koneksyon sa tungkod. Kailangan kong humanap ng paraan para makakuha ng magandang cultivation technique para sa kanya. Kinabukasan, nakita ni Ye Chen ang mga disipulo na lumilipad sa kalangitan. O magrenta tayo ng espiritual na ibon at lumipad doon. Hindi maaari iyan. Hindi ligtas ang lumipad sakay ng espiritual na ibon. Makinig ka sa akin. Walang mali doon. Malayo ang paglalakad, ngunit mas ligtas kaysa sa paglipad. Heaven Step ang talisman. Kapag ginamit, maaari kang makalakad ng 1,000 milya sa isang araw. Ay, bakit mo nalaman ang Heaven Step ang talisman? Narinig ko lang. Terra, bigyan kita ng isa. Idikit mo ito sa paa mo. Kolektahin mo ang True Chi. Kailangan mong kontrolin ang direksyon. Mabilis ang bilis ng Spirit Talisman na ito. Huwag kang sumugod sa bundok. Sige na. Magsisimula na ako. Nagsimulang gumamit ng teknik si Ye Chen. Sa wakas, na-activate ang Heaven Step ang talisman. Mabilis na gumalaw si Ye Chen na parang kidlat na apoy. At sa ganoon, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay. Bagaman hindi kasing bilis ng Speed Shadow Heaven Cycle ang bilis ng Heaven Step ang talisman na ito. Mas kaunti ang Spirit Chi na ginagamit kaysa sa Speed Shadow Heaven Cycle. Malamang. Mga 1 oras pa bago sila makarating. Naamoy ko na ang amoy ng dugo sa hangin. Kalmado ka lang. Okay lang. Nandito si Xiong-er. May mali. Ingat ka. Matabang Xiong. Isang malakas na pagsabog. Buti na lang at mabilis si Ye Chen na nahila si Matabang Xiong. Sa pagtingin muli, isang malalim na hukay ang may itim na usok na lumilipad. Lintik. Talagang walang moralidad. Sino ang lintik na naglagay ng patibong dito? Bigla. May isang tao na nakatayo sa likod nila. Ha ha ha. Nakailag sila sa aking formation trap. Minamaliit ko kayo. True Sun Realm. Ibigay ninyo ang bag ninyo. Maaari ko kayong bigyan ng isang maligayang kamatayan. Dapat ba akong makinig sa kanya? Kahit malakas ang aura, hindi stable. Sa unang tingin pa lang. Alam mong hindi pa matagal ang breakthrough niya sa True Sun Realm. Okay. Kung gayon, laro na tayo. Bugbugin. Bugbugin siya hanggang sa mamatay. Hinarap ng 2 batang tanga ang binata. Unang sumalakay si Xiong-er. Gusto mo bang mamatay? Ano iyan? Sa pagtingin muli, nakita niya si Xiong-er na sinasampal ang mukha ng walang pangalan na tao. Sa mukha siya ng dugo. Naglakas loob kang saktan ako. Talagang sawa ka na sa buhay. Lumipad si Ye Chen sa himpapawid at nagsimulang gumamit ng True Fire. Ang walang pangalan na tao ay patuloy na sinasaktan. Nahulog ang kanyang espada sa lupa. True Fire. Ginagamit ni Ye Chen ang Beast Free Roars. Illusory Shadow Tiger Leap. Patayin ka na. Dagdag pa ang isang sampal sa mukha. Dagdag pa ang isang elbow. Siya ay binugbog hanggang sa halos lumabas ang kanyang mata. Nang makita iyon ni Xiong-er, agad siyang nakipag-ugnayan. Sinangga ng kabilang panig ang Langye Truncheon ni Xiong-er. Itinulak niya si Matabang Xiong sa malayo. Nagkaroon ng pulang mata at nagsimulang mag-ipon ng lakas sa kanyang kamay. Ginagamit din ni Xiong-er ang Dragon Tiger Fist, habang si Ye Chen ay ginagamit ang Thunderclap Fist. Bago pa man sila makalapit, nataman sila ng isang simi-simi. Nanay, sa pagkakataong ito, tapos na ako. Hindi masyadong malaki ang distansya natin sa kanya. Mamatay na kayo. Tumawa si Ye Chen ng kumpiyansa. Sino ang mabubuhay o mamamatay? Hindi pa natin alam. Ye Chen, batang lata, magaling kang lumaban. Matabang Xiong, hindi ka rin masama. 2 kayong batang lata, hindi kayo natatakot sa kamatayan. Tanggapin ninyo ang kamatayan. Nang tumingin muli, wala siyang nakitang lakas. Oh, anong nangyari? Ito ang Spirit Talisman. Siya ay nasa True Sun Realm. 2 Spirit Talismans lamang ang makakapigil sa kanyang True Chi sa loob lamang ng 1 minuto. Kung gayon, samantalahin natin ang pagkakataong ito para patayin siya. Magsimula na tayo. Ang 2, ang isa ay Dragon Tiger Fist. Ang isa ay Thunderclap Fist. Nagpatuloy silang sinuntok. Sa wakas, hinati ni Ye Chen ang walang pangalan na tao gamit ang espada.
Patuloy siyang samuka ng dugo. Sige na, nandito na rin ako. Hinalikan ng lolo na ito ang kanyang bibig. Hindi. Isang pagsabog ang nagpatunog sa kagubatan. Ang walang pangalan na tao ay binugbog hanggang sa naging bula ang kanyang bibig. Hindi magandang lugar ito para manatili ng matagal. Kung gayon, bilisan mo na, kaibigan. Nagpatuloy siya sa paghubad ng damit ng binata. At sa ganoon, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay. Sa likod ng dalawa, may isang tao. Ito ang matandang lalaki. Sinabi niya, nakaka-interes. Ang batang ito, may true fire pala siya. Nako, mayroon siyang mahigit 10,000 spirit stones. Talagang karapat-dapat sa kanyang reputasyon bilang true Sun Realm. Talagang isang magandang item. Mukhang pumunta rin siya sa underworld black market para sa auction. Hindi inaasahan. Sa kalagitnaan ng biyahe, nakasalubong niya ang isang kanal at tumaob ang kanyang sasakyan. Sige na, hindi na sayang ang 2 spirit talismans. Luma na ang patakaran. Kalahati-kalahati. Sa pagtingin sa tumpok ng gintong barya, may isang incense burner. Ang tanda ng true fire ay nagpapahiwatig na ito ay kayamanan. Kaya, pinag-agawan ito ng dalawa. Akala mo, isang bagay lang ang ibabahagi nila. Ngunit hindi, bawat isa ay may kanya-kanyang bagay. Talagang magandang magkakapatid. Hamishanshan. Ito. Ano ito? Okay ito. Kukunin ko ito. Ito ay bihirang item. Napakatalino. Supreme Profound 7-Star Earth Essence. 357 Meridian. Run Glow Underworld. Lampas sa markang ito at tuloy sa unahan ay ang Underworld Black Market. Ano ang pinagmulan ng Heaven Profound Sect? Hindi pa ako nakakarinig ng kasaysayan ng kapangyarihang ito noon. Ayon sa sinabi ng lolo mo, bago pa man itatag ang Henggayu Sect, narito na ang Heaven Profound Sect. Hindi sila miyembro ng anumang sekta. Ang mga miyembro nito ay parehong malakas at misteryoso. Sabi-sabi, ang kanilang pinuno ay isang cultivator sa Heaven Profound Realm. Heaven Profound Realm. 6 na realms ng cultivator, condensation, human origin, true sun, spirit void, emptiness, sky, heaven profound. Isang hakbang na akyat sa langit. Kahit ang 3 malalaking sekta at ang mas malakas na blood hole ay walang cultivator sa Heaven Profound Realm. Tara na, dali na, pumasok tayo. Ano pang nangyayari? Hindi mo na kailangan magtaka ng ganoon. Bawat auction, ang Heaven Profound Sect ay magtatakda ng napakalakas na kontrol. Bawat taong papasok dito, ang cultivation base ay pipigilan pababa sa first layer condensation. Kahit ang mga emptiness, Sky Realm experts ay pipigilan. Walang exception. Napakahusay ng Heaven Profound Sect. Oo naman. Kahit nasa underworld black market sila, hindi sila nakikialam sa labanan sa lupaing ito. Bawat 3 taon lang nagaganap ang auction. Kaya naman, mahigpit na bawal ang pagpatay dito. Sabi-sabi, ang mga tao ng blood hole ay pumunta rito para gumawa ng gulo. Ngunit sila ay pinatay at nagbalik ng kawawa. Ang Heaven Profound Sect ay sumisimbolo sa lupaing ito. Anuman ang sekta o pamilya ng cultivation. Pareho silang hindi naglalakas loob na hamanin ang kanilang karangalan. Talagang nakakatawa. Hindi mahalaga kung gaano kakalakas sa labas. Kailangan mong magpakumbaba dito. Halika na. Tingnan mo. Binibenta ang spirit stones at spirit liquids na parang piso. Kaibigan, kailangan mo ba ng spirit weapon? Ito ay high-grade item lahat. Huwag mong maliitin ang mga may-ari ng stall dito. Karamihan sa kanila ay misteryoso. Hindi ordinaryo tulad ng hitsura nila. Baka, isang tao sa kanila ay isang elder ng isang sekta o isang malakas na eksperto mula sa isang pamilya ng cultivation. Baka nga, maniniwala ako sa iyo. Mag-uumpisa pa lang ang auction bukas ng umaga. Ngayon, maglalakad-lakad na lang tayo ng malaya. Napakasigla rin ng gabi. Bigla, nakita ni Matabang Hua ang isang bagay. At labis siyang nagulat. Tingnan mo lang kung ano ang gusto mo. Pupunta ako sa kabila para tingnan. Naku po, talagang underworld black market. Binibenta lahat. Habang naglalakad, bigla may nakita ang binata. Ito si Jiningzo ng Zhengyang Sect. At ang taong sa kaliwa ay ang unang disipulo ng 9 Great Core Disciples ng Zhengyang Sect. Ang pangalan ng binatang ito ay Huayon. Junior Sister G. Pumunta tayo sa ibang lugar para tingnan. Nandito rin siya. HMM. Naging magkasintahan noon. Nagkita ulit.
Masasaktan kaya? Isinuot ni Ye Chen ang kanyang maskara. At sa ganoon, nagdaan sila sa isa't isa. Ngunit ang sakit sa puso ay sandalian lamang. Hindi dapat masaktan. Kapag wala ng pagmamahal, wala na ring galit. Ang mga nangyari kahapon ay nawala na parang usok. Sa buhay na ito, kung walang koneksyon, strangers lang din tayo. Munting Ye Chen, bakit ka nakasuot ng maskara? Sinaktan mo ako, maliit na master. Matagal na kitang hinahanap, kagagaling ko lang bumili. Maganda ba? Marami kang pera, kaya sinusunog mo. Tama, tara na. Nakahanap ako ng magandang lugar para manatili. Pumunta na tayo roon para magpahinga. Matulog ka na ng maaga. Maliit na master ay inaantok na. Nag-aaral ka ba ng Mystic Mountain Secret Technique? Ingat ka, baka mamatay ka sa pagkapagod. Hindi ko alam kung anong misteryo ang nasa loob nito. Inilabas niya ang kalabasa. Sinipsip nito ang spirit chi ng Mystic Mountain Incense Burner. Kahit ang purple gold gourd ay may ganoong kalaking reaksyon. Tiyak na pambihira ang misteryo na nakatago sa incense burner na ito. Ano ba talaga ang sitwasyon? Sa loob ng purple gold gourd, biglang lumitaw ang isang patak ng dugo. Inilabas ng kalabasa ang incense burner. Tapos na, munting kalabasa, nigel-inang ka ng kalahating araw. At walang espesyal, humigop si Ye Chen ng isang hininga. Mukhang may pagkakataon din na mali ang tingin ni munting kalabasa. Ano? Bakit kakaiba? Bakit ganito? Nauuhaw ako. Hindi makatiis ang binata kaya tinanggal niya ang kanyang damit. Nagpatuloy siyang uminom ng tubig mula sa kalabasa. Ang mga mata ni Ye Chen ay nagniningas. Naging balisa ang kanyang isip. Ang mga mata ng binata ay naging abnormal. May bakas ng apoy sa gitna ng kanyang noo. Tila nas-apian si Ye Chen ng isang masamang kapangyarihan. Paglipat ng eksena, balik sa Don-in. Ikalawang araw. Nakita si Ye Chen na nakadapa sa sahig. Sa sandaling ito, nagising ang binata. Aking cultivation base. Aking realm. Hindi ko inaasahan na tumaas pa ng 3 antas. Nasa 8th layer condensation na ako. Anong nangyari kagabi? Dali, Ye Chen. Kung mahuli ka, hindi mo na maabutin. Anong ginagawa mo sa sahig? Nag-e-ensayo lang ako ng abs. Totoo, nag-e-ensayo ka ng abs. Ang ulo mo. Dali, umalis na tayo. Kung huli ka, wala nang lugar. Nakarating sila sa underworld black market. Bakit hindi pa bukas? Hindi pa oras. Anong minamadali? Hindi ko alam kung anong kayamanan ang ia-auction ng Heaven Profound Sect sa pagkakataong ito. Ang auction na host ng Heaven Profound Sect ay talagang hindi ordinaryo. Oo naman. Hindi na kailangan sabihin pa. Ikaw. Anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Lolo, inilagay ni Matabang Xiong ang kanyang kamay sa loob ng kanyang pantalon. Akala ko, nagsushout lang siya. Ito ang fluid transformation pill at shape-changing pill. Lumunok ka ng isa, makakapagbago ito ng iyong boses at hitsura. Kung maingat ka, magagamit mo pa ito ng 10.000 taon. Huwag na, Lolo, gamitin mo na lang iyan. Pagtingin ko pa lang, natatakot na ako, maskara na lang ang gagamitin ko. Kung hindi mo gagamitin, okay lang. Ang bag mo ba ay nasa pantalon mo? Ang hitsura ni Xiong-er ay naging kakaiba. Nang makita ito ng binata, napamura siya. Nagsimulang bumukas ang gate. Sino ang taong ito? Masyado na siyang mayabang. Hindi mo rin alam ito. Iyan ang matandang Black Mountain na namumuno sa isang lugar. Masama lang ang memorya ko. Ang matandang lalaki ay may hitsura ng isang guro. Halika na. Nginuyang-nguya ni Xiong-er. Langit, lupa, mga demonyo. Kung kakain ka, bigyan mo rin ako ng kaunti. Nakasusuot ka ng maskara. Paano ka makakain? Nakita kitang ganoon. Kaya kumain ako para sa iyo. Hindi ka pa nagpapasalamat sa akin. Salamat sa ulo mo. Gutom na ako. HMP. Malakas talaga ang kapangyarihan ng taong ito. Kahit na napigilan na ang cultivation base. Bakit nakakaramdam pa rin ng presyon ang matandang lalaki na ito? Nandito na ang mga taga-Chi family sa South Frontier. Nandito na rin ang Situ family sa West Shu. Iyan ang Wang family sa North River. Nandito rin sila, ang Shangguan family sa East Yu. Kayo, mga taga-Xiong family, wala pang dumating. Nandito na sila. Iyan ang second great master ng aming pamilya. Ang second great master ninyo ay talagang matako. Nagtatanong ka pa,
Nandito na rin ang Henggayu sect. Siya ba ay taga Henggayu sect? Bakit hindi ko pa siya nakita noon? Matabang Xiong. Nakita mo na siya. Iyon ang Feng Master ng Inner Sect. Yu Junfeng. Mukhang tinawag siyang Feng Wuchen. Nandito na rin ang mga taga Zhengyang sect. Ito si Wu Changqing. Siya ang nagpal-AS sa akin mula sa sekta noon. Hindi ko inakala na magkikita kami dito ngayon. Nandito na rin ang mga taga Qingyuan sect. Siya ang pangalawa sa 9 Great Core Disciples ng Qingyuan sect. Ang pangalan niya ay Lu Ji. Siya ang Samira sa aking dantian. Kailangan kong maghiganti. Ang mga taga Bloodwall naman. Susunod. Magiging masigla ito. Kung gusto mong makuha ang kayamanan. Malamang hindi ito simple. Ang 3 taong iyon ay ang mga humabol kay Chulinga sa Beast Forest noon. Tala, ang Great Chu ay binubuo ng isang hall at 3 sekta. Ang Bloodwall ay namumuno sa isang lugar. Ang North Shore. Ito ay isang napakalaking kapangyarihan. Kaya naman, hindi naglalakas loob ang 3 sekta na gawan sila ng masama. Malakas na sumigaw ang matandang lalaki. Ang mga patakaran dito, alam ninyo na siguro, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang matandang lalaki na host ng Heaven Profound Sect. Ang pangalan niya ay Yang Gelao. Ngayon, magsisimula na ang auction. Sa estante, may isang espada. Ito ang Purple Sun Sword. Ang panimulang presyo nito ay 50.000 Spirit Stones. Sino mang magbigay ng mas mataas na presyo ay makukuha ito. Ako, 51.000 Spirit Stones. Ako, 53.000 Spirit Stones. Magbibigay ako ng 60.000 Spirit Stones. Diyos ko, masyado na itong mahal. Hindi mo ba narinig ang opening gate red? Ang unang item na i-auction ay para buhayin ang atmosphere. Sa likod, may mga bagay na mas mura. Ang kasalukuyang presyo ay 80.000, 82.000 Spirit Stones. Sa wakas, 90.000. Tinapak ng matandang lalaki ang kamay. 100.000. Ang Zhengyang sect namin ang kukuha nito. Natahimik ang bulwagan. Huwag nang magbigay ng presyo. Hindi ito biro. Nagbigay na ng presyo ang Zhengyang sect. Maging mabilis kayo. Kung walang iba pang magbibigay ng presyo. Ang Purple Sun Sword na ito ay magiging sa Zhengyang sect. Tumawa ng malakas ang matandang lalaki. Ha. Copper Cauldron. Panimulang presyo ay 30.000. Ngayon, magsimula na ang auction. May nagbigay ng 50.000, may nagbigay ng 70.000. Ang presyo ngayon ay umabot na sa 90.000. Ang Copper Cauldron na ito ay mukhang hindi masama. Kung gusto mo, batang-bata, pumunta ka na at subukan. Wala akong pera. Kung gayon, sabihin na lang natin na wala akong sinabi. Bibigyan ako ng 150.000. Bibigyan ako ng 160.000. Kukunin ito ng Qingyuan sect namin. Kung gayon, bakit mo sila pinagtatangka, kung walang iba pang magtataas ng presyo? Ang bagay na ito ay magiging pag-aari ng Qingyuan sect. Ito ang 7-colored tower. Ang panimulang presyo ay 80.000. Nagpatuloy sa pagpusta ang mga taong iyon. 100.000, 150.000, 200.000. Ang tito na ito ay umabot sa 300.000. Isang masamang mukha ang naglabas ng boses. Ha. Kumusta? Gusto mo bang mapuksa? Natakot ang tito. Ayoko na. Tumawa ng malakas ang Bloodhole. Mukhang ikaw ang may katinoan. Ang 7-colored tower ay babalik sa Bloodhole. Sige na. Ang susunod na item na i-auction ay Iron Rod. Ang panimulang presyo nito ay 10.000. Magsimula na ang auction. Tingnan mo. May reaction ng True Fire. Tiyak na kayamanan ito. Ano ito? Hindi ba't nasabi na? Ito ay Iron Rod. Siyempre, maaari mo rin itong ituring na heated Iron Rod. Depende sa gusto mo. Tiyak na hindi ito kayamanan. Hindi rin maganda ang hitsura nito. Kahit may pera, hindi mo pwedeng itapon lang ng ganoon. Sa madaling salita, hindi ko ito bibilhin. Walang gustong bumili. Kaya, kailangan itong iwanan. Biglang, isang boses ang nagsabi, "Sandali, gusto kong bilhin itong Iron Rod na ito." Ano? Isang basurang bagay na ganyan.
Gusto pa niyang bilhin. Senior, 10.000 Spirit Stones. Kung gayon, akin na ito. May sakit ka ba? 10.000 Spirit Stones para bumili ng isang sirang iron rod. Kung mura, bilhin mo na lang. Anong problema? Tumawa ng malakas ang dalawang tao sa likod. Ha ha ha, ang batang ito ay talagang nakakatawa. Talagang isang batang tanga, kung walang ibang magtataas ng presyo. Ang iron rod na ito ay ipapasa sa kaibigang ito. Sandali, magbibigay ako ng 11.000 Spirit Stones. Ang iron rod na ito ay tatanggapin ng Jengyang sect namin. Magbibigay ako ng 12.000. Ano? Gusto mong agawin ang gamit ng Jengyang sect? Bukod pa rito, ang inagaw na gamit ay isang itim na iron rod. Sino ang batang ito? Talagang sira ang ulo niya. Ha ha ha, batang lata. Alam mo ba kung sino ang inaagaw mo? Elder, tinatakot mo ba ako? Napakagaling. May tapang ka. Siguro, matagal na mula nang may nang-ahas na agawin ang gamit ng Jengyang sect namin. Kung ganoon, lalaruin ko kayo hanggang sa huli. Magbibigay ako ng 20.000 Spirit Stones. Magbibigay ako ng 21.000 Spirit Stones. Nagpatuloy sa pagtaas ng presyo ang matandang lalaki. 30.000. Si Ye Chen ay 31.000 Spirit Stones. Magaling. Magbibigay ako ng 40.000. Nagbigay si Ye Chen ng 50.000. Nang marinig ito ni Xiong-er, samukha siya ng dugo. Ang batang ito, nawalan na ba siya ng isip? Nagpatuloy ang matandang lalaki sa pagbibigay ng 110.000. Batang lata, kung matapang ka, magbigay ka pa ng presyo. Nagbigay si Ye Chen ng 120.000. Elder, sa ganitong laro, hindi ka pa rin kontento. Anong pamilya ang batang ito? Oh my gosh, tunay na player iyan. Kaibigan, 20.000. Napakalaki. Sa pera, malayo pa ako sa maging kalaban ni Wu Changqing. Ngunit kahit hindi ko kayang bilhin, kailangan ko pa rin siyang mapawalan ng kaunting dugo. 210.000. Kung may kakayahan ka, magdagdag ka pa. Batang lata, gusto mo ba talaga ang iron rod na ito? Oo nga, may 350.000 lang ako. Pahiram na lang ha. Tandaan mong ibalik sa akin. Nauutal si Ye Chen. Hihi. Anong kieme-kieme ang ginagawa ng isang lalaki? Sa pinakamalala, bibili na lang ako ng iba sa susunod. Samalamat si Ye Chen kay Xiong-er. Tinapon ng binata ang 300.000. Masyado bang malaki? 300.000 para bumili ng iron rod na ito. Ang batang ito, kasuklam-suklam. Kung maglakas loob siyang magpakita ng intent na pumatay ulit, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Magbibigay ako ng 310.000. Nagpatuloy ang binata sa pagtaas ng presyo hanggang 500.000. Ang batang ito, gagawa ba siya ng kakaibang bagay? Oh my gosh, sky-high price ito. Anong ginagawa ng binata na ito? Hinampes ni Wu Changqing ang upuan. Boom! Ang mukha ng matandang lalaki ay napakalupit sa sandaling ito. Kung walang iba pang magbibigay ng presyo, ang iron staff na ito ay mapupunta sa batang kaibigang ito. Nagpalakpakan ang dalawang binata, nawalan ng 500.000. Sana hindi mo ako bibigwin. Tapos na ang auction ngayon. Bukas, kukunin ng mga nakabili ng bagay ang kanilang gamit sa likod na bulwagan. Naglalakad si Ye Chen at Wu Changqing papunta sa isa't isa. Batang lata, papabayarin kita sa ginawa mo sa Jengyang sect namin. Pantay na kompetisyon. Sino ang nagbigay ng mas mataas na presyo ay makakakuha nito. Senior, kung hindi mo gustong gumastos ng pera, bakit mo ako sinisisi? Sana, pagkatapos ng auction, mabilis ka pa rin magsalita. Ha ha ha, walang silbi. Akala mo bibigyan kita ng pagkakataon. Batang Ginoo, napakadesidido ka ngayon. Senior, pinuri mo ako. Maraming salamat, Senior. Hindi kailangan maging magalang. May naghihintay na sa iyo ng matagal. Batang kaibigan. Pumasok ka sa pavilion sa likod. Sa Hall of Hidden Dragons. Pumasok ang binata at nakita ang isang matandang lalaki. Siya iyon. Siya ba ay miyembro ng Heaven Profound Sect?
Hindi ko alam kung bakit ako pinatawag ng senior dito. Gusto ko ng tulong mo. Gusto mong tulungan ko sa ano? Para maging mas eksakto, gusto kong anyayahin ng True Fire sa loob mo para tumulong. Nang marinig niya iyan, namutla ang binata. Oo naman. Hindi ito libreng tulong. Bibigyan kita ng katumbas na premyo. O kung may gusto ka, sabihin mo lang. Maikli ang sagot ni Yechen. Pera lang ang kailangan ko. Ganoon lang. Oo nga. Oo nga. Lumipad ang isang bag ng pera. Tinanggap ito ni Yechen at nagpasalamat. Kung gayon, magsimula na tayo. Ano ito? Ito ay Curse Talisman. Tala, ang Curse Talisman ay isang napakamasamang sumpa. Tanging ang mga tao ng Witch Tribe sa legend ang makakagamit nito. Kapag nataman ka ng sumpa, kung hindi mo ito mapigilan o maalis sa oras, tiyak na lalamunin ka ng sumpa at mamamatay ka. Ang Witch Tribe ay isang sinaunang misteryosong tribo na tinawag na Orthodox Tribe noong sinaunang panahon. Malakas sila na walang makakatumbas. Kasama ang Demonic Tribe, Immortal Tribe, Spirit Tribe, Ancient Tribe, Monster Tribe, Divine Tribe, Dragon Tribe, at Savage Tribe. At ito ay ang pinakamalakas na tribo mula pa noon. Senior, kaya ba ng True Fire ko nasupulan ang witch curse na ito? Totoo. Syempre, ang ordinaryong True Fire ay hindi. Ngunit baka ang True Fire mo. Oo, Senior. Hindi ba't ang True Fire ay mayroon ding malakas at mahinang uri? Oo naman. Nakakita na ako ng napakaraming True Fire. May ilalim, may tuktok, ngunit ang True Fire na may gintong liwanag na tulad ng sa iyo. Ito ang unang beses na nakita ko. Ngunit sa tingin ko, hindi naman ganoon kalakas ang True Fire ko. Ang True Fire ay nilikha ng langit at lupa. Ito ay may sariling espiritu. Siyempre, maaapektuhan din ito ng cultivation base ng may-ari nito. Sa condensation realm pa lamang, ang True Fire mo ay may kakayahan lamang na katumbas ng iyong cultivation base. Bukod pa rito, ang True Fire mo ay hindi pagising. Hindi pagising. Maaari ko lamang sabihin na hindi ito ordinaryong True Fire. Hindi bababasa. Sa tingin ko, mas malakas ito kaysa sa lahat ng True Fire na nakita ko na. Batang kaibigan, kailangan mo lang linangin ang isang talisman sa kanila. Talisman. Curse Talisman. Sunod-sunod. Kapag nalinang na ang isang talisman, may paraan na ako para alisin ang witch curse. Naiintindihan ko po. Ano? Demonic blood. Mayroon siyang demonic blood sa loob niya. Mukhang hindi alam ng batang ito na ang kanyang dugo ay naglalaman ng bloodline ng sinaunang demonic tribe. Patuloy pa rin si Yechen na ginagamot ang matandang lalaki ng buong puso. Isang tunog ng bop. Ang mga curse talismans ay naaapektuhan. Ito na ang sandali. Agad na ginamo ng elder ang mga kritikal na puntos at mabilis na inalis ang sumpa. Halos matamba siya. Hingal na hingal ang matandang lalaki. Maraming salamat sa iyong tulong. Batang kaibigan.